Kung hindi mo na itatanong, ang lolo ko ang pinakamagaling na albularyo sa Antique. Kaya alam ko may something dito. Hindi ko lang mawari kung ano. May kakaibang bigat akong nararamdaman. Parang negative energy, masamang intensyon, at saka ang baho. Parang asupre na may halong nasusunog na balahibo ng hayop. Ate naman! Natatakot na ako ha. Wala naman akong naaamoy na ganun eh. Hello! Maligayang pagdating! Ano yun? Wala yon. Iniwan sa akin ni Mama ang talking doll. Nandoon yun sa sala. Tara! Hindi! Sa kanya ko naaamoy ang sinasabi ko. Naalala ko, may ganito ng kasong niresolba noon ng lolo ko. Hindi talking doll yan. Manika may malaman. Tama. Yun nga. Iba't iba ang pangarap ng bawat tao. Pero hindi lahat ay mapalad na masimulan ang unang hakbang sa pangarap. Hindi si Mela. Nakapasok siya sa isang kilalang publishing house na naglalathala ng mga nakakatakot na kwento. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya ng pag-abot na makilala, ay isang masamang balita naman ang kanyang natanggap tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid. Sa kanyang pag-uwi ay isang misteryo ang kanyang makakaharap. Misteryong magbibigay sa kanya ng takot at hilakbot, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa manika. Ano-ano kaya ang magtutulak kay Mela para katakutan ang manika? Ano ang koneksyon nun sa misteryong magaganap sa kanya? Halina at sabay-sabay nating alamin ang bahagi ng buhay ni Mela na nababalot ng misteryo. Mela! Ay! Congrats, girl. Sinabi ko na nga ba at sa akin ka mapupunta. Alam mo ba na una pa lang kitang nakita, alam ko na kaagad na magkakasama tayo sa collab. First big project ko to. Tapos isang kilalang manunulat pa ang nakapareha ko. Ang saya-saya ko talaga. Pero warningan lang kita. Mahirap akong katrabaho. Halos lahat ng kasama natin takot sa akin dahil weird daw ako. Well, malas lang nila kasi hindi ka nila ganun kakilala. Alam yata nila, nasusuong sila sa mga yungib kapag ako ang kapareha nila. Well, yun nga ang dahilan kung bakit minamahal ng readers mo ang mga aklat na isinusulat mo. Pakiramdam nila, totoong lahat ng nilalaman nun. Well, ako pa ba? Okay, tama na. Pag-usapan na lang natin kung ano ba ang plano natin sa story. Paano natin patatakbuhin? Ano ba ang target natin? Dahil horror story ang isusulat natin, bakit hindi natin subukan ng kakaibang kwento? Kakaiba? Like paghahaluin ng romance at horror? Pwede. Pero common na yun. Ano kaya kung samahan natin ng psychological team ang horror natin? Tapos may mystery pa. Tapos may fantasy. Nadali mo, bet ko yan. Isang istorya na punong-puno ng iba't ibang katatakutan. I love it! Ay, simulan na natin ang pag-iisip kung paano natin mapapagsama-sama yon. Then the rest will follow. Natatawa na lang si Mela sa reaksyon ni Lita sa sinabi niya. Hindi man niya inakalang papatulan ng manunulat ang kanyang suhestyon, ay masaya na rin siya dahil nagkakasundo sila. Bagamat bago sa kanya ang maghalo-halo ng tema, ay sigurado naman siya na magiging matagumpay yun. Kaya maghapon na pinag-isipan at pinag-usapan nila ang kanilang gagawin. Inabutan na rin sila ng uwian. Kaya kinabukasan na nila itinuloy ang pagpaplano. Kagabi,
Naisip ko na haluan natin ng kaunting nakakatawang mga parte. Halimbawa, may isang tanga na karakter na lagi nalang palpak. O kaya, clumsy. Naisip ko rin na lagyan natin ng karakter na matapang at matalino, pero may mahinang pangangatawan. Tapos may isang bida-bida na laging nagmamagaling, pero palpak naman palagi. Tapos, ang setting sa kalagitnaan ng kagubatan, kung saan gagawa ng research ang mga karakter natin. Tapos may isang bahay silang makikita ron na naging dahilan ng mga kakaibang misteryosong magaganap. Tapos, may isang karakter na magpapagulo palalo sa mga... Ay! Pasensya ka na, Adelita. Nakalimutan kong i-mute. Ayos lang. Nasaan na nga ba tayo? Sa karakter na magpapagulo. Ang mabuti pa, sagutin mo na yan. Baka mamaya mahalagang tawag pala. Pasensya ka na talaga. Hello, Ma? Nasa trabaho po ako ngayon. Tatawagan ko na lang po kayo mamayang break ko. Kailan ka ba kasi uuwi rito? Ilang buwan ka nang hindi dumadalaw ah. Pasensya na po talaga. Nabigyan po kasi ako ng pagkakataon na makasamang isang magaling na manunulat sa librong ilalabas sa November. Kaya nakalimutan ko po na magsabi na baka pagka-release na po ng libro ako makauwi. Hindi pwede! Gusto kang makita ng kapatid mo. Natatakot ako na baka hindi mo na siya maabutang buhay kung ilang buwan pa bago mo siya puntahan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kahapon ay isinugod namin ang iyong kapatid sa ospital. At sinabihan na kami ng doktor sa totoong lagay niya. Tinaningan na siya ng doktor. 1 linggo na lang ang pinakamatagal na itatagal niya. At mas lalong mapapadali yun dahil pilit siyang nagpalabas ng ospital kanina. Anak, umuwi ka na. Opo, Ma. Susubukan ko po magpaalam sa boss namin. Sige, anak. Hihintayin ka namin. Hindi man batid ni Lita kung bakit ito umiiyak, matapos makausap ang tumawag, ay nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Sinusubukan niyang alamin ang dahilan ng pagluha nito. At hindi naman siya nabigo dahil sinabi ni Mela kung ano ang ibinalita ng kanyang ina. Nahabag naman siya, kaya nangako siya sa dalaga na tutulungan nito na makakuha kaagad ng emergency leave. Ay, girl! Huwag ka na mag-isip masyado dahil may dala akong magandang regalo sa'yo. Pasensya ka na po, Adelita. Unang proyekto ko to, tapos ganito pa ako. Ano ka ba? Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Magkakaiba man, pero mabigat pa rin. By the way, ito na nga pala ang regalo ko. Adelita, paano? Ako pa ba? Ako yata ang kauna-unahang published author ng publication house natin. Saka, nangako ako sa'yo, di ba? Salamat po, Adelita. Ang swerte ko talaga na ikaw ang ipinareha sa akin ni boss. Naku naman, wala yun. Basta mangako ka lang sa akin na mag-iingat ka. Hindi pa natin natatapos ang kauna-unahang libro na pamamagatan nating Lila. Ay, gandang pakinggan. Pinagsamang pangalan natin. Sa tulong ni Lita, ay mabilis ngang pinirmahan ng kanilang boss ang kanyang emergency leave letter. Kaya naman pagka-uwi niya ng araw na yon, ay tinawagan niya kaagad ang kanyang ina para ipaalam dito ang kanyang pag-uwi. Nang sumapit ang 1:00 ng hating gabi, ay bumiyahe na rin siya pauwi ng Santa Cruz. Mahigit 11 oras din ang kanyang binyahe bago narating ang kanilang lugar. Kailangan pa niyang maglakad ng mahigit 10 minuto bago marating ang bahay. Habang naglalakad ay nasa lubong niya ang kanyang ama na si Alfred. Papa!
Anak ko. Nako, bakit ngayon ka lang? Si Papa naman. Malayo po ang Maynila dito sa atin. Ay, oo nga po pala. Saan ka po pupunta? May pinabibili lang si mama mo sa bayan. Ay, ganun po ba? Hindi po ba pwedeng mamaya na lang? Para po sana sabay-sabay po tayo mananghalian. Namiss ko po talaga kayo. Naku, ang panganay ko naglalambing. Sige na nga. Hindi naman siguro ako pagagalitan ng mama mo. Si Papa! Kala mo naman talaga nagagalit si Mama. Pa, alam mo naman po na wala sa bokabularyo ni Mama ang magalit. Nagbibiro lang ako, anak. Alam ko naman yun. Kaya nga si mama mo ang pinakasalan ko eh. Tara na nga. Paniguradong hinihintay ka na ng mama mo. Masayang naglakad ang mag-ama papunta sa lumang villa kung saan sila nakatira. Ilang sandali pa ay nasa harap na sila ng isang malaking lumang bahay. Minana pa ni Alfred ang villa na yon sa kanyang mga yumaong magulang. Wala yung pintura, pero gawa naman sa semento ang kalahati at kahoy naman ang ibang bahagi. Maihahalin tulad yon sa malalaking bahay noong panahon pa ng mga Kastila. Wala kahit isang nabago roon. Kung ano yon noong bata pa si Mela, ay ganun pa rin ang bahay hanggang ngayon. Anak ko! Paniguradong napagod ka sa biyahe. Tamang-tama, kakapainit ko lang ng sinigang. Nararamdaman ko kasing parating ka na. Sakto po pala ang dating ko. Oo, halika na. Dito na lang muna sa sala ang mga gamit mo, anak. Mamaya ako na iaakyat pagkakain natin. Sige po. Ma, si Chris? Maaga ko siyang pinakain. Kailangan kasi niyang uminom ng gamot eh. Kaya ayun, nakatulog na. Epekto yun ang iniinom niya. Hindi bale, mamayang hapunan makakasama mo siya. Mamayang hapon pa ang gising ng kapatid mo. Alam mo namang paborito niyang pinapanood ang iyong ina na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang tagal niyo namang mag-ama. Baka lumamig pa ang sabaw. Nandiyan na po, Mama. Masayang pinagsaluhan nila ang sinigang na niluto ni Rosa. Habang kumakain sila ay pinag-uusapan nila ang masasayang araw noong hindi pa nagtutungo ng Maynila si Mela. Nang matapos na silang kumain ay nagpahinga na muna siya sa kanyang kwarto. Halos walang ipinagbago yon simula nang umalis siya. Kaya naman nakangiting humiga siya sa kanyang kama habang nagbabalik tanaw sa masasayang alaala ng kahapon. Pagsapit ng dapit hapon ay nagising siya at tinungo ang hardin para tanawin ang paglubog ng araw. Chris! Sa wakas, gising ka na. Kanina pagdating ko, hinanap kita kaagad. Ate Mela! Akala ko po hindi mo na ako dadalawin. Pwede ba naman yun? Ikaw ang paborito kong kapatid. Ha? Meron ba po ba tayong ibang kapatid? Ito naman, hindi na mabiro. Ano ba yung ipinipinta mo? Patingin nga si ate. Sunflower po na malaki. Wow! Ang galing talaga ng kapatid ko. Bakit naman sunflower? Paborito ko po kasi ang sunflower. Isa pa, sa tuwing nakikita ko po ito, nabubuhayan ako ng loob na magigising pa ako sa bawat pagpikit ng aking mga mata. Aba, mukhang nahahawa ka na kay mama sa pananalita mo, ha? Mahilig na rin po ako magbasa ng mga libro ni mama. Kaya pala, napakagaling talaga ng baby brother ko. Sa susunod po, aaralin ko naman ang pagguhit ng tao. Gusto po kitang ipinta. Kaso, hindi ko pa po kaya eh. Maiksi na lang ang buhay ko. Magagawa ko pa kaya? Magagawa mo.
Hindi man ngayong lifetime na to, baka sa susunod. Lifetime? Buhay? Oras? Naiiyak na niyakap na lang ni Mela si Chris. Nalilito man ang bata ay yumakap naman ito pabalik sa nakatatandang kapatid. Yun naman ang inabutan ni Rosa. Nagpapahid pa siya ng luha sa nakikitang tagpo ng mga anak. Ngunit kailangan niyang putulin yun at papasukin na sila dahil magdidilim na. Sa pagpasok ng dalawa ay nakahanda na rin ang kanilang hapunan. Ang sarap talaga magluto ni Mama. Siyempre naman, basta para sa mga mahal ko. Kumain ka ng marami. Pagkatapos ay inumin mo na yung gamot na ginawa ko, ha? Ma, herbal na naman po ba yung pinapainom mo kay Chris? Kailangan niya yan, anak. Para lumakas siya at makasama pa natin siya. Pero may gamot naman pong nireseta sa kanya ang doktor. Naku, hindi naman epektibo yung mga binibigay nila. Tingnan mo nga anong nangyari sa kapatid mo sa kakapainom nila ng kung ano-ano. Ma, cancer ang sakit ni Chris at hindi simpleng ubo at sipon. Ate, mas okay na rin po ito kaysa sa napakaraming gamot na pinapainom noon sa akin nila Mama at Papa. Pero... Kumain ka na lang ng kumain. Sige na, anak. Hindi na lang kumontra si Mela. Kaya nang matapos siyang kumain ay bumalik na lang siya sa kanyang silid at tinawagan si Lita para makakuha ng update. Gusto na rin sana niya na mailapat ang mga scene na naisip niya. Naku, nakalimutan kitang tawagan. Naglagalag kasi ako para makakuha ko ng inspirasyon. By the way, ano sa tingin mo kung i-connecta natin sa kulto ang story? Pwede naman po. Isang kulto na gumagamit ng iba't ibang ordinaryong bagay na magdadala ng delubyo sa mga karakter. Tapos, hindi nila alam na isa pala sa kanila ang nag-set up noon para ialay sila. Bet! Ang karakter naman natin ay mayroong element ng mabait, weird, maarte, mayabang, lampa at maingay. Sino ang gagawin nating kasapi ng kulto? Hindi ko pa alam. Pero sa ngayon, makakapagsimula na tayo. Sige po, ako na lang ang gagawa ng chapter 1. Sige, send ko sa iyo ang nagawa kong preference para hindi tayo magkalituhan. Kung may babaguhin ka, update mo lang ako. Maghahanap na muna ako ng katatakutan bago ako pumunta dyan sa iyo. Pupunta ka dito? Oo. Mas masarap mag-collab kung magkasama tayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay sinimulan ng gumawa ng draft ni Mela sa kanyang laptop. Sinabayan na rin niya ng pakikinig sa lumang radyo na bawat kwarto sa bahay ay mayroon. Naghanap lang siya ng magandang pakinggan na istasyon. Nang makahanap na, ay ipinagpatuloy niya ang naudlot na gagawin. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng 3 katok na sigurado siyang ang kanyang ina. Anak, dinalhan kita ng mainit na tsokolate. Alam kong na-miss mo ito. Salamat, Ma. Ubusin mo ito para mahimbing ang tulog mo mamaya. Ma, sa tagal ko sa Maynila, wala nang gumagawa sa akin ito. Kaya nakakatulog po ako kahit wala akong iniinom. Ewan ko ba kasi sa'yo? Mas pinili mo pang mapalayo sa amin. Ma naman! Nagbibiro lang ako. Alam ko namang pangarap mo ang makilala sa larangan ng pagsusulat at naniniwala akong matutupad mo yun. Ang swerte ko po talaga sa inyo. Oh, sige na. Baka naabalan na kita. Basta, ubusin mo ang dinala kong tsokolate. Yes, Mama. Nang makalabas na ang ina ni Mela, ay bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Ilang oras din bago niya naalala ang dinalang tsokolate ng kanyang ina. Napangiwi pa siya nang mapagtantong nakalimutan niyang inumin yon nung mainit pa. Ngunit magkaganon pa man ay ininom niya pa rin yon ng diretso. Matapos inumin yon ay doon lang niya naramdaman ang antok.
Kaya naman humiga na siya sa kanyang kama. Sa paglapat ng kanyang katawan sa higaan ay kaagad siyang nakatulog. Sa 1 linggong pananatili niya roon ay laging ganon ang routine nila sa bahay. Good morning, Ma! Good morning, anak. Ipinagtabi kita ng almusal. Kumain ka na muna. Babalikan ko lang ang kapatid mo sa hardin para mainom na niya ito. Sige po, kakain lang ako at lalabasin ko po si Chris. Sige anak, bantayan mo na lang siya para matapos ko ang paglilinis ng bahay. Sige po, Ma. Hugasan mo na lang ang pagkakainan mo. Opo, Ma. Ako na po ang bahala. Matapos sabihin yun ay doon lang lumabas si Rosa. Nang maiwan si Mela ay kumain na siya. Nang matapos ay hinugasan na niya ang mga hugasin. Nagpupunas na siya ng kanyang mga kamay nang makarinig siya ng mahinang tunog ng pagkabasag. Kaya naman, nagmamadaling tinungo niya ang kanyang ina at kapatid. Doon ay inabutan niyang dinadampot ng kanyang ina ang mga piraso ng nabasag na baso. Ma, ako na po yan. Hindi na anak, ako na ang bahala. Bantayan mo na lang ang kapatid mo. Maglilinis na rin ako ng kwarto niya para maipasok mo na siya mamaya. Sige po, Ma. Nasugatan ka ba? Hindi po. Ano ba ang nangyari? Ate, maniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman. Bakit? Ano ba yun? Wala ka bang napapansin kila Mama at Papa? Wala naman. Bakit ba? Ikaw ba? May napapansin? Parang hindi na sila ang tunay nating mga magulang. Ano bang sinasabi mo? Nagbago sila. Hindi mo po ba talaga napapansin? Wala talaga akong napapansin na kakaiba. Well, may pagka-weird na inaasa ni Mama ang sakit mo sa herbal na gamot. Tapos, madalas na madaling araw na bumabalik si Papa na dati naman hindi. Bukod po ron. Basta, parang hindi na sila ang mga magulang natin eh. Parang ibang tao na ang kasama natin sa bahay. Hindi ko makuha ang ibig mong sabihin. Basta, iwasan. Hindi na naituloy ni Chris ang kanyang sasabihin nang biglang lumitaw ang kanyang ina at matamang tinitigan ang bata. Napapakamot naman sa ulo si Mela at pilit na iniintindi ang nais iparating ng kapatid. Pero bago pa niya tanungin ulit ang kapatid, ay lumapit na ang ina nila at ipinasok na ang bata. Ipinagkibit balikat na lang yon ng dalaga. Tinungo na lang niya ang kanyang kwarto at maghapong nagkulong doon para sa ginagawang proyekto. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iinat dahil sa ilang oras na pagkakayuko nang makarinig siya ng isang malakas na sigaw. Kaya nagkukumahog siyang pinuntahan ang silid ng kapatid na siyang pinanggagalingan ng sigaw ni Rosa. Ah! Hindi! Chris! Rosa, anong nangyari? Ang anak natin! Wala na ang anak natin! Ano? Paanong nangyari yun? Ginawa naman natin ang sinabi ni Pinuno ah. Ma? Pa? Ano nangyari kay Chris? Anak, wala na si Bunso. Pagod na po siguro siya pa. Nagpahinga na ang kapatid ko. Hindi! Hindi maaari! Hindi ako papayag!
Ma! Ako nang bahala sa mama mo at kapatid mo. Aasikasuhin ko na ang lahat. Maghanda ka na lang para sa pagbabalik namin mamaya. Nagluluksaman ay sinunod na lang ni Mela ang kanyang ama. Kahit pa nga batid niyang mas kailangan niyang manatili sa tabi ng mga ito. Kaya naman nagtungo siya sa kanyang kwarto at kinuha ang cellphone. Nagpadala siya ng mensahe kay Lita dahil sa mga oras na yon ay kailangan niya ng karamay para mapalakas ang kanyang loob. Gusto niyang ipakita sa kanyang mga magulang na maaari nila siyang sandalan. Mela, bukas ililibing na rin ang kapatid mo. Ha? Pero, Pa, ngayon pa lang po paglalamayan ng kapatid ko. Anak, wala naman na tayong kamag-anak dito. Wala na rin naman tayong hihintayin. Kung patatagalin pa natin ang burol niya, mas mahihirapan lang si mama mo. Ang bunso ko. Bakit mo iniwan si mama? Hindi mo na ba ako mahal? Asawa ko, tumahang ka na. Mas malulungkot si Chris kapag makita kanyang umiiyak. Nandito pa naman po ako, May. Hindi mo ko iiwan? Siyempre naman po. Matulog ka na muna, anak. Kami na ng mama mo ang bahala dito. Pero bukas na po ba talaga siya ililibing? Ayoko nang pahirapan pa ang loob ng mama mo. Pare-parehas nating mahal si Chris. Pero si mama mo ang pinaka-naaapektuhan. Sige po. Sandali. Ipagtitimpla kita ng tsokolating paborito mo. Huwag na po, Ma. Hindi! Ipagtitimpla kita! Inumin mo muna ang ititimpla ko bago ka matulog. Sinenyasan ni Alfred si Mela. Kaya naman tumango na lang ang dalaga at hinintay ang tsokolate. Ilang sandali pa ay bumalik na si Rosa, dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ininom naman niya yun. Matapos maubos ay muling nakadama ng antok ang dalaga. Kaya nang makabalik siya sa kanyang silid, ay pabagsak na humiga na lang siya sa kanyang kama at kaagad na nakatulog. Kinabukasan ay mag-isang naglibing si Mela sa kanyang kapatid, sapagkat umalis ng maaga ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay ayaw sumama. Ma, Pa, nandito na po ako. Tamang-tama ang dating mo, anak. Halina rito at magmerienda na muna tayo. Oo nga, anak. Paniguradong napagod ka at nagutom. Bakit parang masaya pa po kayo? Kakalibing lang kay Chris. Hindi man lang nga po kayo sumama na mahiatid siya sa huling hantungan eh. Ano bang sinasabi mo? Walang dahilan para sumama kami sa libing na yon. Dahil nandito ang kapatid mo. Pagod lang yan, anak. Saluhan mo na kami. Kanina ka pa nga hinihintay ng kapatid mo eh. Tingnan mo. Nagulantang si Mela nang biglang iharap ng kanyang ina ang isang malaking manika na kahawig ng kanyang kapatid. Pero mas nagulat siya nang bigla na lang itong ngumiti sa kanya. Anak, anong nangyayari sa'yo? Yung manika, ngumiti. Ikaw talaga, masyado kang palabiro. Hindi naman manika ang kapatid mo eh. Tama ang mama mo. Pero manika naman talaga yan. Malakas na hinampas ni Alfred ang lamesang kahoy. Kaya naman lumikha yun ng malakas na tunog. Nagulat ang dalaga sa inasta ng kanyang ama. Sa buong buhay niya ay hindi kailanman ito nagalit sa kanilang magkapatid. Kaya naman nakadama ng takot ang dalaga. Dahil doon ay tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto at nagkulong na lang doon. Ilang sandali pa ay hindi na niya namalayang nakatulog siya. Ate! Ate Mela!
Chris! Totoo ba to? Ate, tulungan mo ako. Anong tulong? Ayoko na dito. Natatakot ako. Ate, pakiusap. Nananaginip pa ako. Kung panaginip ito, sana bigyan pa ako ng kaunting panahon na makasama ka. Pwede ba kitang yakapin? Ate! Ngunit nang akmang yayakapin na niya ang kapatid, ay may bigla na lang humila rito. Pinilit namang habulin ni Mela ang papalayong kapatid, pero bigla na lang itong nilamon ng dilim. Kasabay nun ay malakas na pagyugyog ni Rosa sa tulog niyang katawan. Sa pagdilat ng kanyang mga mata ay bumungad sa kanyang harapan ang manikang titig na titig habang nakangiti. Naku anak, pasensya ka na kung nagulat kita ha. Sinamahan ko lang ang kapatid mo eh. Gusto ka raw niyang batiin ng magandang umaga. Ma, please! Huwag naman pong ganito. Pasensya ka na talaga kung naistorbo namin ang kapatid mo ang iyong tulog. Pare-pareho po tayo nagluluksa sa pagkawala ni Chris. Kaya sana po tigilan niyo na ang kabaliwang ito. Patahimikin na po natin siya. Pagod na siya noong nabubuhay siya. Ano bang sinasabi mo? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kapatid mo na buhay at masaya? Ganyan ka ba talaga kawalang pakialam sa amin? Siguro hinihiling mo na mamatay na ang kapatid mo. Napakasama mo! Ha? Ano po bang sinasabi mo, Ma? Pero hindi sumagot si Rosa. Dinampot lang nito ang manika at inilagay sa wheelchair. Pagkatapos ay pabalibag na isinara ang pinto ng kwarto ni Mela. Napahilamos na lang sa kanyang mukha ang dalaga. Hindi na niya maintindihan ang mga ikinikilos ng kanyang ina. At ayaw din tanggapin ng kanyang puso at isipan na maaaring nawawala na nga ito sa sarili dahil sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa nangyari ng umagang yun, ay hindi na lumabas ng kanyang kwarto ang dalaga kahit sumapit na ang hapon. Napansin naman yun ng kanyang ama. Anak, papasok na ako ha? Pa, nag-abala ka pa po. Maghapon ka na kasing hindi lumalabas ng kwarto mo. Hindi ka ba nakakaramdam ng gutom? Parang hindi niyo naman po ako kilala. Pag naharap ko na ang trabaho, nakakalimutan ko na ang kumain. Anak, alam ko na nagkasagutan kayo kanina ng mama mo. Pa, ipatingin na kaya natin si Mama sa doktor? Wala namang sakit ang mama mo ha. Bakit kailangan niya ng doktor? Pa! Alam niyo naman po na hindi tamang itrato niya ang manika na si Chris. At ipilit sa atin na buhay pa ang kapatid ko. Anak, sana naman intindihin mo na lang ang mama mo sa ngayon. Hindi pa niya matanggap na wala na ang kapatid mo. Ito ang tandaan mo. Walang magulang ang gustong makitang inililibing ang anak. Kahit mali na? Hindi ba mas mahihirapan si Mama kung hahayaan lang natin siya? Pabayaan na muna natin siya sa ngayon. Please, anak. Hindi na nakipagtalo pa si Mela. Bumalik na lang siya sa pagtitipa. Nang makalabas na ang kanyang ama, ay doon lang siya tumayo at humiga sa kanyang kama. Kinuha niya rin ang kanyang cellphone at tinawagan si Lita para kumustahin ito. Hello po, Ate Lita. Kamusta ka na po? Ito, maganda pa rin. Oh, kumusta nang sinusulat mo? Patapos mo na ba ang chapter 1? Malapit na po. Ate Lita, kailan ka po ba dadalaw dito? Baka 3 araw pa ako dito. Pero marami na akong na-note na magagamit natin sa story. Sige po pala ate, hintayin po kita para sabay na tayong bumalik ng Maynila. Matapos nilang mag-usap ay pinatay na rin ni Mela ang cellphone. Muli ay bumangon siya at bumalik sa kanyang ginagawa.
Lumipas pa ang mga oras at hindi niya namalayang nakatulog na siya payukyok sa lamesa. Pero naalimpungatan siya nang makarinig siya ng malakas na kalabog. Ano yun? Ay, nakatulog na pala ako. Ay, ang sakit ng batok ko. Higa ko na nga. Ate! Huh? May tumawag ba sa akin? Nananaginip pa yata ako. Ate Mela! Ako to! Sino yan? Ate Mela, papasukin mo ako. Hindi mo na ba ako naaalala? Hindi mo na ba ako mahal? Chris? Sino ka? Hindi ikaw ang kapatid ko! Papasukin mo ako para malaman mong totoo ako, Ate Mela. Nanginginig na naghanap ng pangdepensa si Mela. Nang makita ang isang 2x2 sa gilid ng kanyang kabinet na gawa sa kahoy, ay kinuha niya yun. At dahan-dahang naglakad palapit sa pinto ng kwarto. Nang malapit na siya ay napahinto sa paghakbang ang dalaga. Dahil bigla na lang pumipihit ang doorknob. Kaya napalaki ang kanyang hakbang at sandaling pinigilan yon sa pag-ikot. Humugot muna siya ng malalim na hinga bago bigla ang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang harapan ang manikang nakaupo sa wheelchair ng kanyang kapatid. Titig na titig ito sa kanya habang may malaking ngisi sa labi. Dahil doon ay nahintakutan siya at nagmamadaling tumakbo papunta sa silid ng kanyang mga magulang. Mama! Papa! Oh, anak, anong nangyari? Manika! Yung manika! Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dahan-dahan lang ang pagsasalita. Ano na naman bang arte yan? Rosa, hindi mo ba nakikitang natatakot na ang anak mo? Hayaan mo siya magsalita. Yung manika, buhay siya. Nagsasalita at tinatawag ang pangalan ko. Di naniwala ka na. Sabi ko naman sa'yo, buhay pa ang kapatid mo. Ma, hindi si Chris yun. Demonyo! Masamang espiritu ang nasa loob ng manika. Anak naman, hindi naman totoo ang mga yun. Ang mabuti pa, samahan na kita sa kwarto mo. Asawa ko, kunin mo na si Chris. Baka naaabala niya ang trabaho ng panganay natin. Ang sabihin mo, hindi niya lang talaga mahal ang kapatid niya. Matapos bitawan ni Rosa ang mga salitang yon, ay naglakad na ito palabas ng silid nilang mag-asawa. Pinuntahan niya ang harapan ng kwarto ni Mela at itinulak ang wheelchair ni Chris papunta naman sa silid ng yumao niyang anak. Habang si Mela naman, sinamahan ng kanyang ama hanggang sa makatulog ito. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Para akong hinahatak na puntahan na si Mela. May nangyari kaya na hindi niya sinasabi? Tawagan ko na nga lang siya. Mas maganda siguro kung tatanungin ko na lang siya. Hello? Alita? Papunta ka na po ba dito? Wow ha? Yan talaga ang bungad mo? Hindi ba pwedeng good afternoon muna? Good afternoon? Punta ka na rito. Hay nako. Dapat ay magtatanong lang ako sa'yo kaya ako tumawag eh. Magbubuk na ako bukas ng flight papunta dyan. Talaga? Yes! Maiba ako. Kumusta na ang sinusulat mo? Nablablangko ka ba? Napapadalas nga po eh. Bakit hindi mo sinasabi sa akin para nakakatulong ako? Sabi ko naman, i-email mo lang sa akin. Para madagdagan ko. Kulab nga eh. Ikaw talaga. Naging abala lang ako kakadora eh. Gusto ko lang po na makapagsaliksik ka na matiwasay. Hay naku, ikaw talaga. O sige na. Magkita na lang tayo pagdating ko dyan sa inyo.
Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, ay nagpasya si Mela na maglakad-lakad na muna siya sa kanilang hardin. Ngunit nang naroon na siya, ay isang pag-uusap ang kanyang napakinggan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Pag-uusap na hindi niya sinasadyang marinig. Magkaganon pa man ay nagtago na lang siya sa parteng may makapal na halaman. Rosa, hindi na magandang ganun mo kausapin at tratuhin si Mela. Anak din natin siya. Pero baliw siya. Sinasabi niya na patay na si Chris. Wala siyang alam sa nangyayari kaya nahihirapan siyang intindihin. Isa pa, ikaw ang ina. Dapat ikaw ang umiintindi. Oo nga pala, ubos na ang gamot. Kailangan mo nang bumalik sa bundok. Damihan mo na yung kukunin mo. Hindi ka ba sasama? Matagal ka nang hindi nagtutungo ron. Ay paano si Chris? Iwan na lang natin kay Mela. Bilinan na lang natin siya na maghapong ilagay niya lang sa sala. Sige na nga, may magagawa pa ba ako? Pumasok na nga lang tayo. Paniguradong pagod na si Chris sa mga bulaklak. Hinintay muna ni Mela na pumasok na ang kanyang mga magulang bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Tinungo niya ang kanilang likod bahay at doon pumasok para hindi siya mahalata ng mga ito na galing din siya sa labas. Nang makapasok na ay umakyat na siya sa kanyang silid. Lumipas pa ang 2 araw at sumapit na nga ang araw ng pag-alis ng kanyang ina at ama. O anak, ikaw na muna ang bahala rito ha. Ang mga biling ko sa'yo. Opo. Babalik din po ba kayo kaagad? Hindi, baka bukas na kami makabalik. Pakainin mo ang kapatid mo. Pagkatapos, iharap mo siya sa TV. Huwag mo rin kalilimutang painumin siya ng gamot. Naituro ko naman na sa'yo kung saan nakalagay. Pakakainin? Seryoso po ba kayo? Anong balak mo? Gugutumin mo ang kapatid mo? Ma, manika lang yan. Hindi niya kailangan kumain. Tama na anak. Basta wag mo siyang aalisin sa harap ng TV. Kung hindi mo siya madadala sa kwarto niya o sa hardin. Nagkakaintindihan ba tayo? May magagawa pa po ba ako? Hinalikan ni Alfred ang kanyang panganay na anak sa noo bago ito lumabas kasama ang ina ng dalaga. Sa pagsara ng front door ay bigla na lang siyang nakaramdam ng malamig na hangin na nanggagaling sa sala kung nasaan ang manika. Lalapitan niya sana yon nang bigla na namang magsalita ito. Nagulat man ay nabawasan na ng bahagya ang kanyang takot dito sapagkat ipinaliwanag ng kanyang ama na isang program talking doll ang manika. Nang araw ding yon ay dumating si Lita. Ay! Ano ba naman yan? Bakit hanggang dito lang ako hinatid ng tricycle? Tapos ang tanungin ko kung saan ang pinakita kong address, diretso lang daw. Mukhang papunta na to sa kuta ng mga aswang. Nagtataasan ng mga puno at talahib. Ate Lita, malapit ka na po ba? Hay nako, yung mga tricycle driver nyo dito, hindi man lang ako hinatid sa mismong harap ng bahay nyo. Nasa bungad ka na ng talahiban? Wow ha? Pakiramdam ko tuloy iaalay mo ko, kaya mo ako pinapunta dito. Mukhang magandang lagyan natin ang story natin ng ganyan. Oo nga no. So, saan ba ang mansyon nyo? Para madugtungan na natin ang kwento. Dire-diretso lang po kayo. Paglagpas sa talahiban, bakuran na po namin. Sigurado ka? Parang napakahaba nito eh. Ate Lita, magtiwala ka lang po. Sige na nga. See you later. Matapos maibaba ang tawag, ay kaagad na gumawa ng merienda si Mela. Lumipas pa ang mga minuto at nakarinig na siya ng 3 malalakas na katok. Masaya at nasasabik niyang pinagbuksan ng pinto ang bisita. Ate Lita, welcome to my mansion. Ay nako, nakakalokang pagpunta dito sa inyo. Nahagardos ang beauty ko.
Alam kong pagod ka, kaya naman pinaghanda kita ng merienda. Halika, pasok ka. Mela, may kakaiba dito sa bahay niyo. Ha? Anong sinasabi mo, Ate Lita? Anong kakaiba dito sa bahay? Parang wala naman ah. Ate, baka pagod lang yan at gutom. Kung hindi mo na itatanong, ang lolo ko ang pinakamagaling na albularyo sa Antique. Kaya alam kong may something dito. Hindi ko lang mawari kung ano. May kakaibang bigat akong nararamdaman. Parang negative energy. Masamang intensyon. At saka, ang baho. Parang asopre na may halong nasusunog na balahibo ng hayop. Ate naman, natatakot na ako ha. Wala naman akong naaamoy na ganun eh. Hello, maligayang pagdating. Ano yun? Wala yon. Iniwan sa akin ni Mama ang talking doll. Nandoon yun sa sala. Tara. Hindi. Sa kanya ko naaamoy ang sinasabi ko. Naalala ko, may ganito ng kasong niresolba noon ang lolo ko. Hindi talking doll yan. Manikang may laman. Tama. Yun nga. Kasunod ng matinis na paghagik-gik ng manika ay nagpatay sindi ang ilaw sa sala. Nahintakutan naman si Mela. Habang mahigpit na hinawakan ni Lita ang suot niyang kwintas na regalo ng kanyang lolo at ang isang kamay ng dalagang kaibigan. Kasunod nun ay ang biglang pagbukas ng pinto sa kanilang likuran. Oh, anong nangyayari dito? Sino ka? Papa! Ay, nagulat naman po ako sa inyo. Ito nga po pala si Ate Lita. Kasama ko po siya sa trabaho. Nasaan po si Mama? Hello po. Ako po si Lita, kaibigan at katrabaho ni Mela. Sige. Kukunin ko na muna si Chris. Pa? Nasaan si Mama? Nagpaiwan muna siya sa bundok para manalangin at magsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ha? Kailan pa nagsimulang naging madasalin si Mama? Huwag ka nang masyadong madada. Pagod ako at magpapahinga na kami ni Chris. Pa! Melay, may kakaiba sa papa mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka agad sumagot si Lita. Bagkus ay hinalungkat niya ang kanyang bag at may kinuhang kwintas doon na may palawit na isang bilog na may mata. Malayo ang itsura nun sa evil eye pendant sapagkat ang palawit ay gawa lang sa tuyong dayami. Nang maisuot na ni Lita ang kwintas, ay inaya siyang lumabas nito para pag-usapan ang kanyang naramdaman at nalalaman. Ano po bang pag-uusapan natin? Bakit kailangan dito pa natin sa labas pag-usapan? Sa palagay ko, kontrolado ng iba ang kaisipan ng iyong ama. May itim na aura akong nakikita sa kanya. Mela, gumagamit ba ng itim na mahika ang iyong ama? Itim na mahika? Totoo ba yun? Paano mo nasabi? Bukod dun sa manika, may kakaiba akong nakikitang koneksyon ni Tito sa mahika. Paano ko ba ipapaliwanag? Tama. Wala ka bang napapansin na pagbabago sa kanya? Sa kilos, pananalita, Sandali! Naalala ko ang kapatid ko noon. May sinabi siya sa akin. Yung yumao mong kapatid? Anong sinabi niya? Parang may nabanggit siya na hindi na sila mama at papa ang kasama namin sa bahay. Nang araw na yon, namatay din kinagabihan ng kapatid ko. Sa palagay mo kaya may kinalaman ng magulang ko? Kaya ba Chris ang tawag nila sa manika dahil hindi... Hindi ko pa masabi. Sa palagay ko, nakakulong ang kapatid mo ngayon. Somewhere dito. Bukod pa roon, may iba ka pa bang napansin? Biglang ayaw ng painumin ni na mama at papa ng gamot si Chris.
Kasi mas epektibo daw ang herbal. Anong klaseng herbal? Sigurado ka bang herbal yon? Dahil sa tanong ni Lita kay Mela ay napaisip siya. Napapatanong siya sa kanyang sarili. Iniisip niya kung bakit hindi siya nakinig sa kanyang nakababatang kapatid. Pero mas nangingibabaw ngayon sa kanya ang takot na baka gawin din sa kanya ng kanyang mga magulang ang nangyari kay Chris. Ngunit nabuhayan siya ng loob nang sinabi ng kaibigan na may plano ito para tuluyang mapalaya ang kanyang kapatid na sa palagay nila ay nakakulong sa manika kasama ang espiritu na ginagamit ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, isinagawa nila yon. Oh, kayo na muna ang bahala dito ha. Susunduin ko lang si Rosa. Mela anak, iniwan ko ang kapatid mo sa kwarto niya. Kunin mo na lang siya mamaya at ilabas mo sa hardin. Sige po. Sige na. Aalis na muna ako. It's showtime. Saan tayo magsisimula? Nasaan ba ang manika? Tumangulang si Mela bago sumilip sa bintana. Sinigurado muna nitong nakaalis na si Alfred. Nang hindi na niya matanaw ang ama, ay sa kanila dali-daling tinungo ang silid ni Chris. Pagpasok nila roon ay inabutan nilang nakahiga ang manika sa kama. Pero hindi yon pinansin ni Mela. Bagkus ay nagsimula siyang maghanap ng kakaibang bagay sa kwarto. Habang si Lita naman ay napako ang mga mata sa kamang kinahihigaan ng manika. Ate Lita, ano ba talagang hinahanap natin? Parang wala namang kakaiba dito sa silid ni Chris eh. Mela, halika dito. Bakit? May nakita ka na? Parang may nararamdaman akong kilabot dito sa bandang kama. Ha? Sigurado ka? Sandali. Titingnan ko ang ilalim ng kama. Sa pagluhod at yuko ni Mela para makita ang ilalim ng lumang kama, ay nakita niya ang isang baul na may katamtamang laki. Nangunot ang kanyang noo, sapagkat hindi niya alam na may ganun palang bagay sa kanilang bahay. Kaya naman, nagpasya siyang hilahin yon. Sa kanyang paghila ay lumikha ng nakakangilong tunog ang gamit. Pero itinuloy pa rin niya ang ginagawa. Ang sakit sa ears. Ano ba yan? Baon? Oo, hindi ko alam na may ganito pala kami. Buksan natin. Sa kanilang pagbukas ay labis na nagulantang ang magkaibigan sa kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala na ang baul na yon ang magbibigay sa kanila ng kasagutan sa ilang tanong na naglalaro sa kanilang isipan. Oh no! Bakit nandito ang isa sa damit ni Chris? May kasama pang larawan niya na nakadikit sa isang kakaibang kahoy. Saka, anong mga boteng ito? Huwag mong hawakan ng kahoy. Sa pagkakatanda ko, ang mga bote dapat na naglalaman ng kahit anong parte ng katawan ng kinukulam. Kagaya ng buhok o kaya ngipin. Ibig mong sabihin, kinulam nila mama at papa ang kapatid ko? Mukhang ganun na nga. Isang uri ng kulam kung saan ikukulong nila ang kaluluwa ng yumao sa isang bagay kasama ang isang espiritong kanilang kinontrata. Sa palagay ko, hindi ka rin ligtas. Anong ibig mong sabihin? Dahil para maisakatuparan ang paraang pagkukulong ng kaluluwa sa isang bagay, kailang hindi mamatay ng natural ang kinukulam. Dapat ialay sila sa itim na espiritu. Hindi! Hindi magagawa ng magulang ko yon. Mahal nila kami ng kapatid ko. Wala namang magulang ang hindi nagmamahal sa anak eh. Pero ibang level to. Ano gagawin natin? Nasa ganoong pag-uusap sila nang makarinig sila ng malakas na kalabog. Pagtingin nila sa pinanggagalingan nun ay nakita nila ang manika na nakatingin ng masama sa kanilang dalawa. Parehas mang natatakot ay naging mas matapang si Lita at inilagay sa kanyang likuran ang nanginginig na si Mela.
Pero pareha silang napaatras nang bigla na lang tumayo ang manika at dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Huwag kang lalapit. Hanggang diyan ka lang. Bakit parang takot na takot kayo sa akin? Bata lang naman ako. Huwag ka na magpanggap. Ate Mela, hindi mo na po ba ako naaalala? Mahal mo ko, di ba? Sabihin mo, mahal mo ako! Tumahimik ka! Hindi ikaw ang kapatid ko! Ako! Ako si Chris! Kasunod ng sigaw na yon ng manika ay humangin ng napakalakas sa loob ng silid. Halos lahat ng mga gamit sa kwarto ay naglutangan at mabilis na tinutumpok ang kinalalagyan ng magkaibigan. Mabilis namang umilag ang dalawa at naghanap ng pananggalang. Yun naman ang inabutan ng mga magulang ni Mela na nagkasalubong na pala sa daan kaya nakabalik kaagad. Chris! Anak ko! Huwag ka nang magalit! Nandito na si Mama! Ma! Hindi si Chris yan! Tumigil ka na! Nauubos na ang pasensya ko sa'yo! Ako! Ako pa talaga! Sino ba sa atin ang gumagawa ng masama? Di ba kayo ni Mama? Kayo ang masama at hindi ako! Mela... Hindi, Atalita. Huwag mo akong pigilan. Mas mabuting alam nila na alam ko na ang ginawa nila. Paano niyo nagawang patayin ang kapatid ko? Paano mo nalaman? Pa! Sagutin mo ang tanong ko! Hindi mo naiintindihan. Paano ko maiintindihan? Sinong baliw ang makakaintindi sa pagpatay sa sarili niyang anak para lang maisagawa ang isang imposibleng bagay? Mahal na mahal namin kayo. Kaya namin ginagawa ito. Sa ganoong paraan lang mabubuhay ng payapa ang kapatid mo. Walang sakit. Walang hirap. Totoo nga na inialay ninyo ang kapatid ko sa demonyo. At saan mo naman nakuha ang ideyang inalay namin siya sa demonyo? Diyan sa kaibigan mong apo ng pipitsuging albularyo? Mabuti na lang pala at nakilala ka ng bantay na espiritu ni Chris. Kung hindi hindi ko pa malalaman na nilalason mo ang utak ng anak ko. Hindi po totoo yan. Tinutulungan ko lang po si Mela. At wala akong masamang intensyon. Tumigil ka na, Ma! Nababaliw na kayo ni Papa. Hindi na ninyo alam ang tama sa mali. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos sa pagpatay sa kapatid ko? Paano nyo nagawa yun? Siguro nilalason nyo na siya. Kaya niya itinapon noon ng gamot na juice na ipinapainom mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Mela. Mabilis namang nakalapit si Alfred at inawat ang asawa nang akmang sasampaling muli ang dalaga. Habang si Lita naman ay palihim na umuusal ng isang dasal na natutunan niya sa kanyang lolo. Dasal pang pakalma lang yun. Ngunit bigla na lang nangisay sa sahig sina Rosa at Alfred. Ilang sandali pa ay sabay na bumagsak sa sahig ang katawan ng mag-asawa na wala ng malay. Dalian mo. Itali natin sila. Tatawagan ko ang lolo ko at hihingi tayo ng tulong sa kanya. Sige. Ayan, tapos na. Ngayon naman tatawagan ko na si lolo. Ikaw naman, kunin mo yung manika. Dahil kakailanganin din nating maitali yun para mapakawalan natin ang kaluluwa ng kapatid mo. Sige po. Maraming salamat, Ate Lita. Yun nga ang kanilang ginawa. Sa tulong ng lolo ni Lita ay nagsagawa sila ng ritual para mapalaya ang kaluluwa ni Chris na hawak ng itim na espiritu sa loob ng manika. Habang ang magulang naman ni Mela ay tuluyan ng nawala sa kanilang tamang pag-iisip. Dahil sa nangyaring yun, ay nagpasya ang dalaga na ilagay sa isang mental institution ng kanyang mga magulang bago bumalik sa Maynila. Ngunit sinigurado muna ng dalaga na magiging maayos ang lagay ng kanyang mga magulang. Sure ka ba?
na kaya mo na mag-isa. Oo naman, Ate Lita. Masyado ka nang maraming naitulong sa akin. By the way, nakalimutan kong tanongin ito, pero para saan ang kwintas na ibinigay mo sa akin? Yan ba? Protection yan laban sa itim na mahika. Natatakot kasi ako na baka mamaya biglang lumipat ang masamang espiritu sa katawan mo. Mabuti na lang pala at hindi ko tinatanggal. Sige, pasok na muna ako. Hintayin mo na lang ako dito sa labas. Tumangulang si Lita bilang sagot kay Mela. Naging hudyat naman yon para lumakad na ang dalaga papasok sa ospital na pinaglagakan niya sa kanyang mga magulang. Ma, Pa, magpagaling po kayo ha. Baka isang beses sa isang buwan ko na lang po kayo madalaw. Kailangan ko pong magsumikap. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi ko po kayo pababayaan dito. Demonyo! Demonyo ka! Oo, tama. Ikaw ang bumubulong sa akin para ialay ko si Chris. Sabi mo bubuhayin mo siya. Sabi mo makakasama na namin siya ulit. Sinungaling ka! Ma, masaya niya si Chris kung nasaan man siya. Basta magpagaling na lang po kayo dito. Sino ka? Kilala ka ba namin? Anong ginagawa mo dito sa bahay? Kaibigan ka ba ni Mela? Hindi na nagsalita pa si Mela. Umiyak lang siya ng umiyak dahil sa awa sa kanyang mga magulang. Hindi man nais ilagay at iwan doon sina Alfred at Rosa, ay alam niyang yon ang mas makabubuti. Nagpasya siyang titigan na lang ang kanyang mga magulang na sabay nang nagsasalita. Ilang sandali pa, dumating na ang nurse at ipinasok na sa kanika nilang silid ang mga pasyente. Tumayo si Mela at naglakad palabas ng mental hospital na mabigat ang puso. Magkaganon pa man ay wala na siyang pagpipilian dahil hindi pa rin humihinto ang pagluha ng dalaga ay napayakap na lang siya sa kaibigang naghihintay sa kanya. Naka-out na sa market ang sinulat natin. Grabe! I can't believe it! Imagine, unang araw pa lang, halos ma-sold out na sa bookstore! Talaga? Ay, ilang buwan din natin nilamayan ng The Camp and mukhang worth it siya. Of course! Dalawang magagaling na writer ang may gawa, no? By the way, kamusta na sila tita at tito? Ayun, unti-unti nang umaayos. Nakikilala na rin nila ako. Pero sabi ng doktor, dadaan pa daw sila sa mga test bago sila makalabas ulit. Dahil dyan, mag-celebrate tayo! Sa paglipas pa ng mga buwan, ay mas lalong nakilala ang pangalan ni Mela sa larangan ng pagsusulat. Nakalabas na rin sa mental hospital ang kanyang mga magulang. Sa ngayon ay masaya at payapa nang nakabalik ang mga ito sa kanilang lumang villa. Habang si Lita naman ay laging kinukulit si Mela na sumama sa kanya sa mga adventure niya. Sa buhay natin, hindi maaaring ipilit kung ano lang ang ating nais. Kahit ano pa ang malalim nating dahilan, ay hindi natin pwedeng paglaruan ang buhay o kaluluwa ng iba, kahit pa maganda o masama ang intensyon. Dahil kahit pagbalik-baliktarin man natin, masama pa rin yon at kasalanan sa Diyos. May mga bagay sa ating mundo na hindi natin mapipigilan kagaya ng kamatayan. Walang sino man sa atin ang may karapatang maging mapangahas sa pag-aakalang ang mali ay pwedeng maging tama para lamang sa sariling kasiyahan. Maraming salamat sa pakikinig kina Myren Notarte ng Gensan, Christian Gonhoran, Ate Nenita Sopranes, Taiji 3rd floor, Daphne Alejandro, Tita Elvira Alejandro ng Morong Rizal,
Rosalina Bugayong ng Singapore, Foxtail, John D. Lee Fajardo, May Oliero, Dion Holter, Alfreda Alano, Razon Yao ng Kuwait, Lailani Bersenilla ng Malaysia, Leonisa Cobo, Josefina Fuelias, Capricorn's View, Angeline Halo, Lydia Lopez, Vivian Asi, Ella Cortezano, Azenar Noriv, Virgie Tindaan, Febe Rañada, Filipina Palsario, Janet Cisneros, Carlita Nocerale, Mac Belcher, Sunny Jane Tamlayen, at sa Baguio City Sketch Team na sina Ian Magsano, Rick James Fernandez, Chen, Marieta at Fiel, Azenar Goodies, Kopi Chow, Ami Viray, Mirasol Montemayor, Joey Toriba, Tatay Miguel Nazam, Desiree Malyari, Day Ramil at Kayla Malyari ng Arayat, Pampanga, Rosel Nabo, Heli Borja, Arlene Torquiza, Noemi Garcia Pabunan ng Hong Kong, Rachel Montero at sa Accounting Department ng ISDH Narvacan na sina Air, JP, Jeps, Michael Kong, Jade Jedang, Dani Cadina, Kevin at Rachel, Amor Bello, Chabi Lumentigar, Joanna, Leia at Alvin, Nora Mejia, Jessica Rojas, Brian Arines, Pinky Hepertor, Roberto Crimen, Gemma Jane Gaugano, at sa dalawang top commenters ng ating channel na sina Amy Venzon at Marie the Lightworker, Marilinda Cowley ng Australia, Amadita Venzon, ang mga OFW ng Nervesa Milan, Italy, Sherlyn Joseco ng Antique, Ana Calixtro, Calixtro family ng Herminihildo Compound sa Uyo, Quezon City, Jessica Marie Ramos, Ana Hapina, Jonalyn Barameda, AJ Arpon, Nanay Irene Arpon ng Tacloban City, Roy Lacandalo, Gina Veldad, Martina Angdasan, Jaime Constantino, Lance MBB ng Malaysia, Olivia Pelayo, ang mga mananahi ng Attic Clothing sa Santa Ana, Manila, sina Ate Veron, Jonas, Ruth, Kuya Wig, ang master cutter na si Kuya Mar, Gerald, Adrian, Grace at Miko, Tatha Pinoy TV, Skulptura Garments, Celestina Sigua, Supladang Pasaway, Salve Logenio, Raquel Hasegawa, Joan Owarde, Jess Fernandez, Amanda Joyce ng Angeles City, Ramil Fariolin, Ami Yong at sa kanyang asawang si Yong Benglong ng Malaysia, Marco Nanes, Madam Leslie, Minda Sol, Dennis at Jay ng Amira Boxes Handicrafts ng Laguna. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig, mga apo.